Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Matapos nga ginsabnit ni Marshal Police sa iya superior ang kaso nga ginauyatan niya, ginpabalik siya sa syudad. Kagbisan si Enrico. Nagaduha-duha sa pagpangusisa sa mga pulis bahin sa krimen nga natabo. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagkahibalo na ako kung anong buhaton ko. Usisaon ko ang tanan niya kwarto. Kagang unod sang tape recorder, panason ko. Mamangkot ako sa inyo, sir, nga taga-forensic expert. Kamong nagpangusisa sa kwarto ni Miss Gold. Pwede ba lang ang tao nga ginpatay sa laing nga lugar? Pwede masulod sa kabinet? Pwede. Abang kinanglan ang tao ngayon na may kusog kag dako nga tao. Nakita mong bangkay, nagatis ko gyapon. Nagapamatuod nga ginpatay siya sang pila ka oras nang nakaligad. O galing nga ginbutang sa sulod sa kabinet. Kagang kabinet, nahimo nga prop sa iya. Agod nga makatindog ini sang mabaskog sa sulod sa kabinet o galing buksan Miss Gold. Okay, salamat. Gusto ako. Nakita na ni Miss Gold ang dami. Kag may nagpatay kay Mr. Andrew sa gabi nga to. Apang ginisla niyang bangkay ni Mr. Andros ang dami. Sir, hindi natin makuha ang tape kay Enrico. Magluwas lang kung
iakusar mo siya. Nga ginatamper niyang ebidensya. Mas mayo siguro nga ipatawag mo si Mrs. Jeffrey kagusisaon. Sa rason, nga ginaprotektahan niya ang iya anak nga si Paul. Sa sina, mapilitan siya sa pagsugid sa tanan nga nahibalaan niya. Bueno, tilawan ko ina. Pira ang ginbayad mo kay Enrico. Agod tampero niya ang ebidensya. Kag matinloan ang kwarto? Sino nagsiling? Naginbayaran ko siya. Nagapati akong wala kasangkas, agod nga ibayad sa iya. Siguro isyuhan mo siya sang permado na nga daan nga cheque mo. Kinahanglan kong abogado. Mrs. Kinahanglan nga pahanumdumon ko ikaw. Nga may matarong ka. Nga maghipos. Apang ang tanan nga ihambal mo, mahimo nga ebidensya batok same. Wala ako sa nahimo nga sala. Ginpangapinan ko lang ang akong anak nga si Paul. Pero wala ko sang labot sa kamatayon ni Andrew. Ay, hanapatay si Andrew. Mangod sa mga joke kaya ginhimo. Amo lang inang masiling ko. Ma'am Janice, nadakpa na si Paul kag si Melissa. Gindala sila diri sang mga pulis. Amo gali. Wala pa sila makapalayo. Nadakpan na sila. Oo. Hindi na ako makahibalo kung anong buhaton ko. Hindi na ako makahibalo. Paul, kag Melissa? Oh. Kami na. Ngaman. Ngaman, sir? Ano natabo? May natabo bala sa akon iloy? Ano ba lang buot silingon sini? Ano ang natabo? Nakita ang bangkay ni Andrew kay Nasing Aga. Ginpabalik ka mo diri, agod o si Saon. Apang anong labot namon dira? Kagahon pa kami naghalin sa balay. Kay na lang nakita ang bangkay. Apang, sang nagligad pa nga gabi siya, ginpatay. Paano siya ginpatay? Ginbuno siya sa dughan. My God! Ginusisa ni Police Marshal si Janice kung pilang iya ginbayad kay Enrico, agod nga tampiron ang ebidensya. Apang nagpamalibad si Janice, kag naghambal pa ini nga wala siya sang sala, kag ginapangapinan lang niya si Paul. Sa pagpadayon ko pagid. Matuod din na, sir. Ako ang anak ni Daddy, ni Andrew. Adopted sa niya ako. Nasatuman ko, nga daw sa wala lang sa imo ang kamatayon sang imo amay. Matuod din na, sir.
Wala ko sang simpatiya. Wala man siya sang simpatiya sa akon. Kagamo man ako sa iya. Sino ang matuod mo nga ginikanan? Wala ko makaibalo, sir. Kaya wala man nila ako ginsugiran. Ang nahibalaan ko lang, nga adoptibo ako. Nagang akon mga utod, amo si Betty kag si Angela. Ano ang trabaho mo? Wala, sir. Palaboy-laboy lang. Good time. Kagun, ano pa dira nga kasadyahan, ara ako dira. Si daddy, maluwan sa akon sa iban nga butang. Halimbawa, gingastuhan niya ako sa akon pagtuon. Naging baklan ako sang manami nga mga gamit. Ina lang. Ang wala lang niya matag sa akon, among iya pagpalangka. Kaga, wala man ako matingala sina. Tungod adapted lang ako. Wala akong makatapos sa akon pagtuon. Anon ko pang edukasyon, kag maayo nga trabaho, kaya araman siya nga nagasagod sa akon. Wala ka man bala niya ginhatagan sa trabaho sa iya kumpanya? Nagsiling siya sa akon nga hatagan niya ako sa trabaho. Pero, nagsiling ako nga hindi na lang. Ibase kung maputo ang negosyo sa akon. Yan mo na eh. Nangin happy go lucky ako. Wala bala magsulod sa imo pinsar nga patyon mo siya? Ako? Mapatay sa iya? Sir, wala siguro sang nagakaigo nga rason agod nga patyon ko siya. Kag sa natabo nga ini, nagapangalisod ako. Kag hindi ko mahibalan kung bala mangalisod ako o kung masaulog ako. Nagambala na bala ka mo nga duha. Antes siya mapatay? Wala, sir. Ato kami sa idalom sa akong nga girlfriend, si Richie. Pagkatapos, nagdungan kami sa pagsaka, kag magsulod sa iya nga hulot. Sang dito ka mo sa iya hulot? Nakita mo bala ang iya bangkay? Wala ko sa nakita, sir. Isa pa ang bahin nga nabutangan sa kabinet, medyo madulom. Kaga wala man ako sang iban nga ginatulok, magluwas sa kay Richie. Ay, gali, sir. Saan o basahon ang katapusan nga panagubilin? Buwas! Kung mayo na ang panahon, buwas! Napatod ko. Si Paul ang nagpatay sa kay Mr. Andrew. Hindi na madugayan. Kag maako na si Mrs. Jeffrey sang matuod. Kagano niyang buhaton mo ka, Enrico? May naisipan na ako nga buhaton sa sulugoon nga to. Abi, makahalin ka na, Marshal. Balik ka na sa police station. Ako nang bahala, dire. Kag pagkatapos, nga mabasa na ang katapusan nga panagubilin, may pamatuod na ako nga si Paul ang nagpatay kay Mr. Andrew. Kung na mo, hindi matuod nga bayahan mo ako? Kag nga bayaan ko ikaw. Natak-an lang ako sa obra nga pagpamahog sang daddy mo. Kabay pa nga, hindi ka magsalig nga may maayo kitang akwaon sa katapusan nga panagubilin ngayon, ha?
Nakita ko. Nga amoy nang ginapaminsar mo sa bugos nga adlaw. Kung sa bagay, ako ang iya anak. Kag natural lang dako ang akong mapanubli nga kwarta sa iya. Hindi ako makahangop kung nga nagaproblema kagid. Ang buot ko sa lingon, pareho kita nga nasyak bangod sa natabo. Pero, napakuno-kuno pa kita. Mas maayo nga napatay siya sa amo sila nga paagi. Sa magpretend pa kita nga nagaulikid sa iya. Samtang patyo natin siya sa kainit. Makasasalain na nga paminsaron, Angela. May impyerno gidayhan. Wala ako nagapati nga may impyerno. Pero, wala man ako nagapati nga may paraiso man. Siguro, dako nga kwarta ang mapanubli ni Carlo. Kag mapakasal siya sa gold digger nga ato. Kag dason, daw sa wala na sang aputan ang ritsi nga ato. Kung sa ano niya hugakumon ang kwarta ni Carlo. Kabay pa nga ginbilinan niya kita sang kwarta. Kay kung wala, dako gini nga problema sa aton, Betty. Bilang ko agad na ako'y magkakina sa dilim na ating magkaloy. Alay mo bagong pagkasa Naglalat sa pagkakasaya. Mga diyan sa nagigilis sa pagpabati, ang mga kasugponsang sulat ni aton man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, probinsya ko. Kag kami diri sa gihapon walang dinikatilipas sa pagpagagas sa inyo. Gapon kaguban may kasaysayan, ito na lang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Dagsang Bakul, sa direksyon, ni Melvin Gatislao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!